Binigyan din ng Department of Justice na kailangan munang ibalik ng mag-asawang Diskaya ang mga nakuha nila pera mula sa mga kontrata nila sa gobyerno bago sila ikonsidera na state witness. Si Luisa Erispes sa sentro ng balita. Bukas ang Department of Justice sa posibilidad na gawing state witness ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya matapos nga ang mga ibinulgar nila hinggil sa mga anomalya sa flood control projects sa naging Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Pero hirit ni Remulla, hindi basta-basta ang pagiging state witness. Kung hanap nila ay immunity mula sa kaso, ibalik nila ang mga nakulimbat nilang pera mula sa mga nakuha nilang kontrata. Kung meron silang nakukuhang perang hindi dapat, isauli nila sa Republika. You give it back to the state where it rightfully belongs before you can even be considered for immunity. Hindi rin naman anya magbabase ang DOJ kung magkano lang ang gusto nilang perang ibalik sa gobyerno. May binubuo ng grupo ang DOJ sa National Bureau of Investigation para gumawa ng forensic accounting sa halaga ng kabuuang perang nakuha ng mga Diskaya at iba pa sa mga flood control projects. Ganito rin ang sentimiento ng Malacanang. Hindi anya ipinagkakait ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hiling na proteksyon ng mga Diskaya at sa mga lalabas na witness na magbubunyag sa katiwalian. Pero kung tutuusin, kulang pa ang detalyeng ibinunyag ng mag-asawa sa pagdinig. Mas maganda anya, ibulgar na nila ang buong kwento. Ang gusto natin madinig sa lahat ay yung mga kailan, yung kabuuang kwento. Baka kasi nagiging selective lang sila at wala tayo nakikitang kailan nag-start. Ito bang mga binanggit nila from the time ng 2016 o ngayon lang? Meron bang naprotektahan o selective lang? Pero hindi naman isasantabi ng Malacanang ang mga aligasyon na natalakay sa pagdinig, lalo na ang hinggil sa isang opisyal umano ng DPWH na tumatawag pa at nag-aalok sa ilang senador na magsingit ng panukalang pondo para sa susunod na taon. Hindi pwedeng basta-basta tayo mag-name drop dahil baka may mga maapektuhan naman mga inosente. Kapag po nakita ito na talaga pong merong maaaring probable cause sa ibinibintang o inaakusa sa sino mang kawani ng DPWH, yan po ay maaaring preventive suspension o kaya dismissal kagad. Samantala, handa naman anya ang DOJ na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga pangalang nabanggit sa pagdinig kahapon kapag hiniling ito ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanila. Kahit ito pa ay opisyal ng ahensya, lider at miyembro ng Kamara o kawani ng gobyerno, walang sisinuhin ang DOJ. If it's in the names that are submitted to us, we will just act under the set principles that we have to follow. We do not choose between rich and poor. We do not choose to protect the rich and persecute the poor. We do not do that. Kung sino ang may sala, tatamaan talaga sa batas. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.